Ayan, isang mapagpalang morning sa inyong lahat, mga kaibigan, mga brother and sister, mga kalingap. Ayan, may pupuntahan tayo dito isang single parents. Matatawag natin siya yung parang bulag na dahil aninag na lang yung kanyang nakikita. Si Ate Mary Grace yan. Muli natin siyang babalikan upang bigyan ng ating konting ayuda. At alamin natin yung kanyang sitwasyon ng kanilang buhay sa ngayon. Punta tayo sa lugar ni Ate Mary Grace. Mga kalingap, samahan niyo ako. Sana abutan natin siya doon para hindi sayang yung ating lakad. Ayan, napalaya. Shoutout sa mga kapwa YouTuber na nagtsatsaga na suportahan na aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga kapwa ko YouTuber na tumutulong po sa akin sa aking YouTube channel upang tayo kahit pa paano makilala sana. Maraming salamat po sa mga kasamahan ko dyan, sa mga sumusuporta. Maraming salamat. Siyempre sa mga viewers, sa mga subscriber, shoutout po sa inyo. At sa Team Kalingap, siyempre sa pangunguna ni Kuya Bal, shoutout. At sa buong team, ayan, shoutout sa inyo. Shoutout sa mga tiga Sampaloc na may Rizal, ayan, shoutout sa mga nakakilala sa atin dyan, sa mga tiga Pinangonan, Mangono, Katona, Baras, Morong, at Tucolong. Shoutout po sa inyo lahat. Pupuntahan tayo ngayon dito, isang single parents na maituturing natin na bulag na siya dahil aninag na lang ang kanyang nakikita. Saan? Binibigyan lang siya ng kanyang anak para sa pang-araw-araw ng pangalaman. Kaya siya yung ating pupuntahan ngayon upang bigyan ng konting tulong na meron tayo. Nagaling kay Manang B ng Israel. Maraming salamat Manang B ng Israel. At tayo meron ng mga isang tulungan. Mga kalingap, bigyan. Kaya baka no. Nag-iisa lang tayo ngayon. Kaya tayo rin na may hawak ng ating cellphone. At dyan muna kayo. At mamaya ulit, magkantila ako sa area. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan, isang mapagpalang morning sa inyong lahat, mga kaibigan, mga brother, sister, mga kalingap. Ayan, nato na tayo sa area, sa lugar ni Ate Mary Grace. Ito yan sa Pililla Rizal, karapit bayan ng Tanay. Ayan, pupunta natin siya, mga kalingap. Sana abutan natin dito siya, si Ate Mary Grace. Ayan, para samahan nyo. Ayan pala, dito. Sana natin siya, mga kaibigan. Ito single parents na halos yung wala siyang makita. Kaya siya yung ating bibigyan sa ano to, mga kaibigan. Ayan, Anabina ng Israel. Si Ate Mary Grace ating bibigyan. Isang single parents. Ayan. Naliligaw na ako, makalingap. Di ba kasi tayo ng daan? May sounds. Huwag tayo makapirate. May music. Magandang umaga, Ate Mary Grace. Ate Mary Grace. Tao po. May tao dito? Meron po. Nasaan? Opo. Wala sumasagot eh. Ayan, tinatawag. Ayan, hintayin na lang natin dito siya, mga kalingap. Naliligo siya. Tapos masyadong malakas yung sound sa kabilang bahay. Siguro dito na lang natin tanongin sa gilid para hindi tayo makapiright. Dito na lang natin siya kausapin o interviewin. Naliligo ka pala. Sabi nung anak mo. Dito lang kita inantay kasi malakas pala yung music sa kapitbahay mo. Oo. Baka makapiright yung ating video. Oh, aninag mo ko? Oo. Anong suot ko? Hindi ko masyadong Anong kulay? Anong kulay ng damit? parang
Parang puti. Oo, puti. Talagang malabo talaga ang paningin mo, no? Buti nakakabisa mo yung ikot ng bahay nyo. Oo. Ayan, si Ate Margis. Kapapaligo lang pa lang mga kalingap. Buti naman at nandito. Andiyan pala yung anak mo. Oo. Galing trabaho niya. Yan ba yung, yung tumutulong sa'yo? Oo. Siya ba yung nagtatrabaho? Oo, siya. Yung babae? Oo. Oo, siya. Yung lalaki nasaan? Andyan sa kabila. Sa bahay. Andun, lang. Andyan sa Kabila. kapatid niya. Nangapit bahay. Ha? Palabas papunta mo ito, sige. Halika rito. Bakit? Ate, halika. Kaunti lang. 1 minute. Halika, para makita yung tumutulong sa mamay mo. Nahiyayata. Halika daw. Nahiya. Nahiya po yung yung mismong sumusuporta sa kanya. Ibig mo sabihin, nagtatrabaho dun sa yung anak mo, yung lalaki, anong trabaho ng mister niya? Hindi. Alin po, yung lalaki? Anong trabaho? Wala. Ano lang, pa-extra. Meron naman kahit paano. Oo, pero minsan, wala. Ibig sabihin mo, yung may regular na trabaho, yung anak mo? Opo. Sa Manila o dito lang? Sa Pasig po. Sa Pasig. Lingguhan siya umuwi. Minsan araw-araw. Kagaya ngayon, nagwo-working student kasi siya eh. Galing nag-aaral pa siya. Tapos siya pa yung nakakasuporta sa'yo, Kahit pa paano, syempre, kahit... Sabi ko nga, kung magkano lang ang iabot, ayun lang kasi syempre, nagwo-working student kasi siya. Saka isa pa, may pamilya naman siya. Sige ang work ng nung anak mo? Siya sa... trabaho po? Oo. Nag-ano siya sa call center. Yung trabaho niya sa Pasig? Opo. Pero pwede rin yun sa ba sa bahay ka, pwede rin yata yung gano'n, Ay hindi, kasi lang naman siya eh. Kumbaga, hindi naman siya yung mataas ako. Lang naman siya, parang kumbaga, mababang lang siya sa call center eh. Ayun. Hindi naman yung kagaya ng ka-churchmate ko na na siya, mataas siya dun. May hinahawakan siyang, ano ba yan? Mga, kumbaga parang TL gano'n. Kung umuwi ang anak mo, di mabigat sa bulsa yung pamasahe araw-araw. Motor po, may motor po siya. Nagsisingle. Opo, nagkuha po siya ng motor. Ayun. Talang parang gusto niya makasama lagi yung kanyang pamilya, Ang kanya pong anak. Ayan. Ilang anak ng anak mo? Ano po? Ilan na ang anak nung anak mo? Isa po. Isa lang? Opo, tapos mag-aaral na rin po. Ibig sabihin, kinder o grade 1 na? Ano po, nursery. Nursery. Ibig mo sabihin, sabi mo kanina, kung ano lang ibigay ng anak mo, halimbawa kung talaga minsan nagigipit din siya o meron siya halimbawa mga dapat bayaran, paano ikaw? Ayun, yun nga, sabi ko nga. Paano may raraos yung pang-araw-araw? Hindi naman kasi ako masyadong magastos, kumbaga, ang tawag dito, kumbaga, inaano ko din, pinagkakasya ko din yung binibigay niya. Kung di mo masabi, ano ba mga binibigay yung abig sa anak? Pagkain o pera? Minsan nagbibigay siya sa akin ng bigas, ganyan. Minsan naman pera, binibigay niya. Pang isang lingguan, gano'n, o pang isang buwan? Hindi po, tuwing sahod lang po, kinsenas katapusan. Pagkakasave mo sa isang kinsenas yun? Opo, minsan po, hindi naman, ako talaga natula ako nagsabi. Minsan binibigay sa akin ng anak ko, 500, o pagkakasyahin ko yun, nag-aaral pa yung anak ko. Siyempre, paano magkakasya, sister? Sa pagkain lang ng ilang araw, ubos na yung 500? Wala akong magagawa, basta, ayun lang. Parang sinabi mo sa akin yan halos walang ulam na. Ay, totoo po. Kasi yung 500 po mga kalingap, 2 araw lang kulang pa po yun Kung talaga mag-uulam pa. Kung totoo naman po, kaso nga lang siyempre, ano man naman ang magagawa ko nanghihingi lang din naman ako. Paano wala namang gulay sa paligid mo. Na para maging ulam-ulam natin dito. Minsan pupunta ako doon sa tiyahin ko pag meron silang sobrang ulam. May tiyahin ka rito sa lugar? Nanghihingi ako. Ilang taon na ba yung bata mong kasama sa bahay? Ayun ay 15. Anong year na siya ngayon? Pagpasok grade 10. Yes, gagraduate na rin pala. Problema ko nga din Ibig mo sabihin, yung anak mo, binatilya na pala. Opo. Ano yung ginagawa ng anak mo, halimbawa, para magkatulungan kayo? Wala. Ano lang siya, kasi hindi naman siya matatanggap pa sa mga trabaho.
Kaya, Ayaw niya bang mag-racket-racket yung parang katulad ng mga ginagawa ng mga ibang bata? wala naman po siyang, minsan nagbubuhat siya ng hollow blocks kaso bibihira lang naman. Ayun nga po yung tinutukoy, ganun. Eh, ikaw, Ate Mary, sa limbawa, kahit sa yung katayuan na yan, na may kapansanan, ikaw ba nag-iisip din minsan na sana paano bang kumita o ganun? Opo, kagaya ng mga nakaraan, nagtinda ako ng ako ng salon pass. Anong sa labas yung Teka lang, papakita sa'yo. Sige, Saglit lang. sige, kunin mo raw. Ito yung Ayan. binebenta ko. Ganito po. Ayan. Ito. Pagkain ba ito? Hindi po. Nainusente ako. Kayo, Ito yung mga pinandidikit pagka masama pakiramdam mo. Opo. Yan, Haluya. binibenta ko po yan. May din ito. Ano siya eh, ino-order ba siya online eh. Hindi ba China ito? China ata yan eh. I-check yung nakasulat. Sabi naman nung Buti may napapa-orderan kanya dito. may nag-ano po niyan At sa may akin. guys, hawak. Hawak ka daw. May nag-ano po nito sa akin, may nagtawag dito, may nag-offer. Kaso nga lang, ang akin naman, pang sarili sana. Kaso, mayroon na nga ilangan ng salon pass na sabi ko, wala siyang mahanapan. Sabi ko sa kanya, naghahanap ka na salon pass, meron ako, bibigyan kita. Sabi niya, magkano? Sabi ko, hindi, wala, bigay ko lang yun sa'yo. Bait mo naman, bigay mo pa. Hindi kasi, hindi naman siya isang buo, isang ganto kasi 100 pieces yan. Magkano benta mo niyan? 55 po. 55. Magkano tubo mo ron? Din po. May Medyo okay naman. may Ayun. 20 lang may get. 23 lang ang tubo mo diyan, pero okay na 'yon. Wala yun. Tapos, ayun. Sabi naman tapos nakita rin naman ng tiyahin ko. Sabi naman ng panganay ko, bakit kaya hindi ka na lang magbenta niya? Total naman. Sabi niya ganun. Kaysa naman, Ate Chris, di ka ba nahirapan? Kuha ka kaya ng upuan. Hindi, okay lang. Ayun, sabi ko, tinry ko lang naman. Ayun, umano naman. Pero sa ngayon kasi, mahirap na. Paano mabibili yan? Kumukuha, inilalakong, pupunta ka sa mga bahay nila. Hindi po, pinapa-order ko. Babawa, kukuha ka ba sa akin ng kukuha ka ba sa akin ng, pinapakita ko yung sample. Kukuha ka ba sa akin ng ganito? Sabi niya. Tapos sabi ko, pwede naman, may sample ako niya na ginagamit ko. Try mo. Tapos pag maganda naman daw sa kanila, ayun, kumukuha sila. Pero hindi naman kasi sa lahat ng oras gagamitin yan, di ba? Dapat siguro sa tindahan mo yung mabibigay. No? Hindi kasi Sa mga tinda-tindahan. masyadong gawa ng sabihin ni Lolo, sa ano mo lang yung bili. Sa maliban dyan, halimbawa na mayroong may magandang puso na magbigay sa'yo kahit paano panghanap buhay. O kaya sabihin natin, anak mo na mismo, ang bawa ang magbebenta. Ano mga bagay yung pwede sa tingin mo na mas maganda at kahit ang anak mo halimbawa ang gagawin pwede. Kasi malaki na siya, binata na siya, nakita ko sa kanila. Hindi ko masyadong. Halimbawa, pagkain, mga produkto halimbawa, yung pwede. Hindi ko kasi masyadong gawa ng, siyempre madami na dito kasi kung magtitindahan naman ako, nasa looban ako. Marami ng tindahan dito. Kung makakakali naman, hindi naman ako marunong magluto. Tsaka isa pa, marami na rin nagtitinda. Tsaka maganda lang kasi dito kapag umpisa eh. Kapag matagal na, na siya, utangin mo na siya. Pero yung na akong ganun. Pero yung anak mo hindi nang alap na yung parang may kitain siya para sa kanyang pangailangan. Hindi ko sa kanila. Kaya siyempre kung yung parang anteles sa atin niya, siyempre pwede mo katulad isang araw o hindi maganda kita kaya may problema sa bahay, halimbawa yung hindi natin inaasahan na nagkakaroon ng karamdaman. Kasi binata na siya, dapat medyo marunong na rin siya maghanap ng racket na pagkakataon para sa inyong dalawa. Diba? Iwan ko sa kanya, tatanong. Kaya sayang, tatanungin ko nga sa siya kung ano yung niya sa buhay, pangarap, ganyan. Siyempre yung iba na nakikita mga batang maliliit pa na talagang nagsusumikap para tumulong lalo pa sa kanyang magulang, halimbawa sa isa katulad mo na PWD. Kasi kung dating nun, kung hindi niya ginagawa, parang asa lang talaga siya sa atin niya. Mahihain po kasi siya, hindi po kasi siya, try ko tawagin. Gusto mo? Sige daw, talangin na natin para malaman natin kung ano yung plasa buhay. Hindi po kasi talaga umaharap sa tao, sa totoo. Kaya natin mga kalingap, tanongin natin kung ano yung kung anong rason niya, bakit hindi siya tumutulong sa nanay niya na dapat kahit paano sana may pagkunan sila maliban doon sa sinasabing tinutulungan sa natin. Kasi malaki na siya. Tatawagin natin.
tingnan natin kung ano sasagot sa atin. Kung anong kanyang mga pangarap sa buhay. Anong pangalan mo, boy? James Bryan po. James Bryan. Dennis? James. James Bryan. Ilang taon ka na ngayon? 15 po. 16. Anong year mo na? Anong year mo na? Anong grade ka na daw? Pagte. Grade Pag 10. 9. Grade 9? Hindi, pag grade 9 siya ngayon. Grade 9. Parang third year high school. Grade 10 tapos sa pagpasok. Ayun. Sino nakakatulong sa inyong pang-araw ni mama mo? Malamas, di ba si ate? Sino nagbibigay lang ng makakain? Ano? Halika harap ka rito para Diyan, okay lang, huwag ka lang lumapit. Diyan lang. Sakay kumuha ng yung inyong pang-araw-araw. Nila ate. Paano? Dumating ba minsan na wala? Ewan ko po kay mama. Ba't di mo alam? Pero totoo si ate mong ang nagbibigay sa inyo. Parang sa madaling salita, si ate mong bumubuhay sa inyo. Pati ba sa pag-aaral mo? At pumapasok ka ba na minsan walang baon ganyan? Hindi po. Meron. Meron naman kasi paano mga 10 piso, ganyan. Nilalakad lang ba niya yung Hindi nga po nakapasok. Nilalakad mo ba yung eskwelahan? Nilalakad mo lang ba yung eskwelahan nyo? Lalakad mo lang ba o sumasakay ka? Sumagot ka naman. Aywan daw, sabi niya eh. Ito naman. Sa edad mong yan, boy, malaki ka na kasi para sa akin. Minsan, hindi ba sumasagi o nag-iisip ka na, yung magkaroon ng konti pagkakitaan para sa inyo ng dalawa ng nanay? Wala pa. Ha? Wala pa po. Bakit? Bata pa po ako. Yung kahit pa, para matulungan. Siyempre, nanay mo, alam mo naman, PWD siya, di ba? Yung meron siyang kapansanan. Tapos siyempre, parang nakakaya din kay ate kung sa lahat ng oras kay ate, manggagaling. Wala ka bang konti para minsan pinagkakitaan dyan sa kapaligiran niyo? Wala po. Halimbawa, may magbigay sa'yo ng pangpuhunan. Pwede ka ba? Ano ba, para kumita? Para sa Para din sa pag-aaral mo, para sa inyong pangailangan ng nanay mo. Ha? Ano pa pangarap mo sa buhay? Ha? O, tingnan mo, seaman. Di ba dapat ngayon mas magsisimikap ka? Paano kung makapagtatapos, ganyan? Di ba? Mag-iisip ka ngayon kung anong dapat mong gawin. Meron yung mga bata kasi nag-iipon. Siyempre, pag-iipon sila kung wala pagkukunan. Siyempre, kung meron siyang konting kinikita. Baka ito sabihin natin sa palengke man, sa pagador man, ano man, o sa construction man, o nagtitinda man, ganun. Para makaipon ng pera. Para sa dating pag-aaral. Kasi siyempre, hindi natin hawak ang panahon. Kung sa lahat ng oras si ate mo yun nandyan. Posibleng isang araw, siyempre, mananawa din yun. Lalo pagka binatang-binata ka na, di ba? Kaya ano yung mga pangarap mo o plano sa buhay para sa inyong dalawa ng nanay mo? Ikaw, ano plano mo kay nanay mo? Para sa iyo? Ano gusto mo? Tumanda na nanay mo ganyan? Ha? Ano gusto mo para sa ipaglaki mo? Anong gusto mo sa nanay mo? Guminhawa buhay, ganyan? Anong pangarap mo sa kanya? O at siya yung sarili din? Po sa kanya. Hindi siya, ikaw. Ay, ano mo gusto siya? Ay, Gian, ikaw na baga yung pasabot ka ng pangamon, alis. Anong pangarap mo sa buhay? Siman? Ako. O para pagkasiman ka na? Para magpatay ng bahay. Kaninong bahay? Sa akin. Paano yung nanay mo? Hindi ka Sa sali? amin po wala. Hindi ka sali? Sa amin po. Mga kalingap, kailan tayo nakakita ng ganito sumagot? Ang sarili lang po niya inanay, hindi sinasali. Baligtad dapat nga yung kahit wala ka na, basta sa magulang mo kasi nga nanay mo yung medyo sabihin natin hindi katulad natin, normal, di ba? Ayan, paano mga kalingap, medyo siguro dala lang siguro ito ng hiya. Sige na, nanay na lang niya yung ating ang ating tanungin. Sige boy, salamat. Sige. Yung pala tinutukoy mo kaya hindi siya pwede magtinda-tinda. Oo, mahihain kasi siya. Oo, kasi nga kahit yung personal niya dapat mga sagot hindi niya alam itatanong sa iyo. Hindi sa akin po siya, palibasa siguro kasi na-baby siya gawa ng Gano'n. kasi hindi naman po kasi siya sanay sa totoo naman po kasi hindi po kasi ang kagaya ng panganay ko na ang panganay ko kasi namulat yan sa siya kasi hindi siya nasanay sa
ano gawa na nandiyan naman yung ate niya, katulong ko sa pag-iigib, sa pag-ano ng kailangan namin. Siya, wala talaga yan siya. Kaya hindi niya alam talaga yung... Parang ano, yung sa edad niya, ano, medyo late ang dating niya pag gano'n. Ano? Ano po yan, marami naman po yung pangarap na mga bagay na ano, napapansin ko naman sa kanya. Tsaka sinasabi din naman niya, pag kaming dalawa lang. Sabi ko naman sa kanya, anak, kung gusto mong mataka, tapos gusto mong maabot ang pangarap mo, mag-isilap pa ng mabuti. Sa totoo lang siya, hindi siya talaga nakakapasok kasi nga, minsan wala talaga kami. Ayun. Ano, Eh, ba't nahiya siyang sabihin yung totoo? nahiya siya kasi, kagaya nga lang, sa totoo lang po, kagaya pag nag-ano ko sa mga vlog, yung mga vlog sa ano, nahiya siya, ayaw niya kasi Ba't may nagbablog na ba sa inyo, Miss? hindi po sa cellphone ko po, minsan po kasi naano ko pa sila Kalingap Rap, tapos Oh, inaano ko sa salamat kanya at napanood mo yung aking mga kasamaan. na sila Kalingap Dan, sila ano. Paano mo yung nakikita, ate? Hindi, Tatataka ako. pag-scroll ko po kasi tinuturo naman sa akin ng anak ko yan. I-scroll mo lang ng ganyan, ganyan, ganyan. Pag-scroll ng ganyan, lumalabas sila, yun, pinapakinggan ko yung mga ano nila. Ibig mo sabihin, napapanood sila. Sa tingin mo, anong itsura nila Kalingap Rob at ni Kalingap Dan? Hindi ko masyadong makikita. Sa film mo lang, sa mga panalita. Kasi magaling na vlogger yan, si Kalingap Dan, si Kalingap Rob, mga magagaling yan. Wala sa tingin. hindi ko kasi maano, basta, Mga gwapo sila o hindi? siguro gwapo sila. Mas gwapong-gwapo yan, pwedeng artista yung dalawang yan. Ayun. O, paano tingin mo sa akin? Dahil hindi magaling mag-vlog, sa tingin mo? Mukhang tao din o ano? Ano sabi ng anak mo? Sa tingin ko naman sa'yo, may tsura naman. Sa pakiramdam ko sa'yo, may tsura din naman po. Sakto. Hindi naman po siguro gwapo, pero may dating din naman. Paano mo nalaman yun? Hindi nakapagsabi ba? Opo, meron po. Sino nagsabi, si anak Yung mo? kapitbahay ko. Sabi? O, nakikita niya, sabi ko, gwapo ba yung vlogger ko? Sabi niya, may tsura, pero ano, may edad naman siya, pero may tsura. May edad na nga tayo ng konti talaga. Akala ko mga anak mo Ikaw nga nagsabi. daw yung pinaka may tsura sa inyo eh, sa tatlo. Sabi niya. Saan lugar? Yung kapitbahay doon sa kabila doon? Ayan po. Sa likod natin. Ayan. Salamat naman. Na Ate Mary Grace, mayroon akong dala sa dyan na pang-araw-araw. Bigas groceries. Yun ay bigay sa atin ni Manang B ng Israel. Ayan, sister. Siya yung ating binalikan dahil nga sa ito binibigyan lang nung kanyang anak na sa pang-araw-araw. Siyempre, kahit paano, makaaruho naman yung anak niya kahit man lang ilang araw, makatulong na rin sa kanya. Siyempre, sa pang-araw-araw ni Ate Mary Grace. Kaya siya po yung ating binalikan na bigyan ng ng ayuda na mula sa Ate B ng Israel. Maraming salamat at nakatulong na naman tayo sa isang tao, lalo pa sa isang PWD na single parents na katulad ni Ate Mary Grace. Ate Mary Grace, kunin ko muna sandali. Mga kalingap. Ay, kalingap ano po, talagang sulubos-lubosin ko na. Di ba, talagang kakapalan ko na yung mukha. Pero pwede po bang maano ang anak ko sa mga gamit sa school? Yung yung tagto, yung magpo-4th year mo, grade 10. Opo. Sige, ano natin sa bago mo pasok, kailangan ba pasukan? Hindi, sabi po nila July 29 daw, pero hindi ako sure. May nagsasabi naman kasi sa akin ng June 29. Hindi ko alam kung alin doon. Sige, papasok pa lang naman ng June bukas Opo. bago magpasukan. Siguro isang araw o kung may chance ka, sabi mo sa anak mo yung nakakakita talaga, yung tumutulong sa iyo. I-search ka mo ko yung yung Edward T sa Facebook, naka dark blue ko t-shirt no. Opo, nakaano ka naman po sa akin notification. Bali lagay mo doon yung mga gamit na kailangan anak mo At bago dumating ang pasukan, sisikapin natin na mabigyan yung anak mo sige, siguro may mga taong tutulong diyan sa atin na nakakapad dito. O hindi man, kung wala man, gagawa tayo ng paraan para doon sa yung munting kahilingan, Ate Mary Grace. Walang problema po yun po yung ating adikain. Hindi po kasi para sabi mo nangyasa. Hindi. Mabuti nga po yung matapat at saka siyempre alam din naman natin na talagang kailangan mo yun. Mabuti nga po yung sinasabi yung totoo. Tsaka kahit hindi mo sabihin, alam din naman ng mga tao yun na talagang nangangailangan. Kasi nga yung pang-araw-araw problema, yung pa kayang kagamitan, di ba? Yung nga pong isang barangay tanod sa amin, siguro napanood din yung vlog
yung vlog mo, napanood din siguro. Lagi ako binibigyan ng ulam. Sabi niya. Lagi parang naging daan ano. Opo, para siguro, sabi ko napanood siguro to yung vlog ko kasi. Sayang yung vlog sa iyo ng kapatid ko. Yung binigyan ka ng pera, di ba? Opo, ayun Hindi po Hindi na ina-upload. Galing sa ate ko. Opo. Ayun po ayun po ayun ay nahibili ko po ng higaan namin. Yun, buti naman. Naibili ko po yun. Nadagdagan na lang kasi ako po sa totoo lang, hindi naman kasi ako kahit sabihin na kakaunti yung inaano ng anak ko, kahit pa paano nakakapag naman ako bawa pa 50-50, ganyan. Bali, kasi ay naisip ko po kasi halimbawa yung halimbawa, hindi naman po sa mga importanteng kailangan, hindi naman po kasi ako gumagastos ng walang kabuluhan. Ayun po, nagkataon po na bumating sila dito, nagbigay po sila ng pera, tapos may natatabi po ako na kahit magkano, naidagdag ko dun sa pambili namin ng higa. Buti naman, kahit pa paano, nagkaroon ka din ng anong higa rin sa kama? Kutsyon po, kasi katamtaman mayroon naglalako po. Ayun, nadala ko naman sa pakiusap, sabi ko, kuya, wala talaga akong pera, ganito lang ang pera ko, ganyan. Inaawa naman po sila, sige ate, yung ibibigay namin sa'yo kasi benamano ka naman. Ayan, kunin ko na muna yung dala ko, ano. Sige. Ayan, ate Mary Grace, meron kanyang isang dosen na itlog, meron 5 kilong bigas, meron diyang sardinas na kalahating dosen na magkakaiba, ganun din sa noodles, meron diyang mantika, suka toyo, sukal, biskuit at kape, at ito. Ayan, try nga natin si ate Mary Grace kung makuha niyo ito. Sige daw, hawakan mo daw kung ano yan. Sabon po. Anong sabon yan? Ay, hindi ko po alam eh. Sige daw, hipuin mo daw. Sabong bareta, pero hindi ko alam kung Tapos, ano pa? Ano pa ba? Ay. Sabong mabango po. Galing. Alam nga, sa kapalang. Sabong pampaligo. Safeguard. Ay, alam pa. Tama ba? Alam mo. Yung amoy kasi. Yung amoy Galing kasi. Bigla ako natuwa dito. Bakit? Alam niya yung safeguard. Ayan, sabong pampalabayan at saka Tapos, pampaligo. ito, Ayan. hindi ko talaga to alam kung Ano yan? Sabong surf. Ayan. Sir, Anong masasabi mo sa nagbigay sa atin? ayun na, muli po, nagpapasalamat po muli ako sa nagbigay kay Manang B. Kasi ginamit na naman po siya ng Panginoon. Kasama po si Kalingap Edward. Kasi po kung wala po siya, kung wala po siya, di po rin po ito makakarating. Talagang labis-labis po ako nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Amen. Pangalawa po sa mga ginamit po niya na para maabot sa akin yung blessing na ito na hindi ko na naman inaasahan. Tsaka dagdag ko pa, ang Panginoon na po ang bahala pong magbalik ng siksik-liglig umaapaw na Amen. biyaya po sa kanila. Doon po sa nagbigay at saka po kay Kalingap Edward, yung kalusugan po nilang lahat po, kasama Amen. po yung kanyang pamilya. Ayun po. Kay Manang B, ano? Opo. Kay Manang B na Israel. Ayan, maraming salamat Manang B. At nakatulong naman tayo sa isang tao, lalo pang PWD na katulad ni Ate Mary Grace. Ayan. Hindi ko po talaga to inaasahan, Kalingap, akala ko po hindi ka nababalik eh. talagang binalikan kita dahil alam ko nga yung takbo ng buhay mo, sabi mo nga binibigyan lang, at nakita ko na rin yung anak mo kanina na sinabi niya nga na siya yung sumusuporta sa'yo. Napakaswerte mo at may ganun kang anak na talagang patuloy yung pagsustento kahit paano sa iyo. Kaya maraming salamat sa yung anak. Ano pangalan anak mo? Ira po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ira, sa walang humpay na sa nanay mo. Talagang hindi Pagsuporta ko po- yan. Talagang na-appreciate ko po talaga ito kasi bibihira po yung ganitong hindi mo inaasahan na nagpasalamat nga ako sa church namin. Sabi niya, ate, ano ang gusto mong ipagpasalamat? Sabi ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung mga blessing na hindi ko talaga inaasahan na kung saan dumarating. Amen. Sabi mo na, support mo na aking YouTube channel, baka sakaling sa pamagitan ng mga kapatid, umangat sa tulong ng panalangin at makatulong pa tayo sa mga taong nangangailangan, hindi lang sa iyo, At syempre, sa araw kung talagang gaganda at magkakaroon tayo tulong, mahirap na karamdaman niya, malabo pa rin sa lahat. Opo. At alam mo po, sa totoo lang po, kung ako lang po hindi ganito ang kalagayan ko, hindi po kasi mahirap po kasi umasa sa hindi naman sa inaano ko yung mga anak ko. Siyempre,
may pangangailangan din sila ng kanila, may buhay din sila ng kanila. So, kumbaga, nakakahiya po yung magpapabigat ka. May, Ang kaso nga po, wala naman akong magagawa kasi wala naman akong, kung gusto kong magtatrabaho ako, wala naman tatanggap sa akin. siguro yun na lang anak mong binatilyo. Pagdating ng oras siguro, magkaroon din siya ng kaisipan na yung ate niya, sabihin natin na palitan niya pagka siya sa tamang gulang na o nakapag-tapos sa pag-aaral. Na siya yung talaga, kahit magkapamilya siya, sana patuloy na kasama ka rin ng iyong anak. Alima sa kanilang dalawa sana mayroong ang tawag dito yung mga may mag-aruga sa iyo. Kung sa totoo lang po, ako naman hindi naman po ako sa nagmamalaki ganyan. Pero hangga't maaari po, ayoko pong makitira sa mga anak ko kapag sila ay may pamilya na, kasi yung bang syempre baka mamaya maging mitya pa ako ng pag-aaway nila kasi hindi naman natin kilala kung sino mapapangasawa nila. Tama ka doon, tama. Kaya mas maganda po, bigyan na lang nila ako kung mayroon silang may bibigay. Pero gusto ko po talaga may sarili ako. Pero sa'yo naman itong bahay nito. Opo, akin po. Ayan, nabibili mo. Ayan, Ate Mergis, sana makatulong sa inyo sa iyong pang-araw-araw yung dala ko, Opo. Tutuloy na ako. Kasi sige po. graduation ng anak ko eh. Ano po ang anak yung... Panganay, ano na ngayon, 11:30 na. Paano? Tuloy na ako. Po, salamat Bye-bye po. God God bless. Sige po. Pasensya ka na dyan Ako nga po dapat, ano ba yan? Ako pa talaga magpapasensya, Diyos ko po. At paano? Tuloy na ako, Sige po. God bless. Pasensya na po, naabala po yung pag-ano ng anak nyo. Ito yung ating talaga layunin at ikahin nyo nga, yung makatulong sa abot nating makakaya. Ayan, yun lang ating kaya. Ayan, bahala ka na dyan. Sana makatulong. Maraming salamat po talaga sa Panginoon na una sa lahat. Sige, tuloy na ako Sige po. Bye-bye. Sige po, God bless. ingat po. Ayan, pawin na tayo mga kalingap. Bigyan na natin kay Ate Mergis yung ating dalang ayuda. Maraming salamat Ate B. Nakatulong naman tayo sa isang pamilyang talagang nangangailangan. Maraming salamat kay Manang B ng Israel. Ayan, shoutout po sa iyo. Maraming salamat at shoutout sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana patuloy nilang suportahan upang tayo makatulong pa sa mga taong nangangailangan tulad niya. Ayan, pawin na tayo at gagraduate ng aking anak. Ganito lang, bye-bye. God bless.